sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Ito, binanatan. Bias Media, pinakalanan na ni BP Sara. Makabobo kayo. Pakinggan natin. Bigyan natin ng komentaryo. Sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi kasi ng media, 30,000. Pahamak tong media eh. 30,000 sila ng 30,000 ng 30,000. Yun ang pinick up ng ICC. Isipin mo, ang ebidensya ay pinick up ng mga katulad ni Marcos, 30,000. Kakaano nila, hindi ko nga alam kung kasalanan ng media o si Marcos, pinipid ng media, yan ang ibalita nyo. But definitely, etong mga bias media na ito, sila yung nagsasabi ng 30,000 yung napatay ni PRRD. Pagdating sa iilan lang. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Oo, kasi ang dali naman sabihin, ito biktima, ito biktima, ito biktima, ito biktima. Ba't hindi nyo ilagay yung pangalan? Alam mo, pinapaikot-ikot tayo. Sabi, alam mo, sagot pa ng isang bobong abogado. Kung gusto nyo ng, paharapin nyo si BP Sara sa ICC. Hindi. Kayo ang nagdidemanda eh. Kayo nag-a-accuse ng merong pinatay si Tatay Digong ng 30,000. Bakit hindi nyo ngayon patunayan sa ICC? Kaming paharapin nyo sa ICC. Ganun ang lumalabas. Ba't daw hindi harapin ni BP Sara ang ICC? Kagaguran din, no? Kagago na itong mga ito. Pinagbintangan nyo ang pamilya Duterte, tapos yung burden of proof nilagay nyo sa kanila. Excuse me po, anong klase kayong abogado? Abogado nga ba kayo? Kayo magpatunay. Pangalang wala kayong maibigay. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have victims. 43 counts of murder. Ilan daw? 43 counts of murder. 43 lang. Meron pa pinag-uusapan, 181 pieces of evidence. Ang layo sa 3,000, no? Ganyan po kagago ang media. Kaya nga tatanungin ko kayo ulit. Diba? Tanong ko kayo, sino ba ang media ngayon, news media na maaasahan na hindi nagbabalita ng fake news? Ilagay nyo dyan. Sinong mainstream media lang ang may katotohanan? Even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ayun, bobo. Bobo. Ako I agree with you, BP Sara. Bobo talaga yung abogado nila. Tapos, ang isasalang pa si BP Sara. Now, last na lang from my end. You have so much on your plate.
birthday ng presidente, you are the vice president, malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategiya ninyo to balance your family niyo? Pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang pinapagawa. And for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakaligo na ako ng maayos. Nakuskus ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. Na-shave ko na yung aking legs. Nagupitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So, on that point, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So, wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband. Siya yung parent ngayon, solo parent. Matanong ko rin po kayo. Ano ang regalo niyo kay Tatay Digong sa birthday niya? Kung matatanong niyo ako ang regalo ko kay Tatay Digong sa birthday niya, vote straight PDP. Yung 10, Duterte na tumatakbong senador. Yan po ang regalo ko sa kanya. And hopefully, isipin nyo rin kung anong gusto nyong regalo kay. Kung talaga kayo supporter ni Tatay Digong, isipin nyo kung anong gusto nyong pwede nyong iregalo kay Tatay Digong. Kasi, ako I mean, this is my opinion. Alam ko, kasi bago siya hinuli, alam na niya na huhulihin siya. And yet, ang binanggit niya doon sa Hong Kong, iboto yung 10. Kaya siya nandoon dahil pinopromote niya yung 10 na kandidato. Tumaya siya doon. And siguro kung meron man siyang kahilingan sa in my opinion, isa po ito sa kahilingan niya. Iboto natin yung 10. Alam kong matutuwa siya doon kung yan ang regalo niya natin sa birthday niya. Yes, of course, gusto nating makauwi siya. Nandoon na po yun. Pero marami sa atin wala masyadong magagawa patungkol dyan. Diba? Kung hindi mag-attend tayo ng rally, isigaw natin yung hinaing natin sa gobyerno patungkol sa maling ginawa kay Tatay Digong. Pero yung talagang actively, directly, na meron tayong kakayanang magawa, yung talagang may immediate effect, yung iboto natin yung 10. Alam ko matutuwa dyan si Tatay Digong. Sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang project namin ngayon, ay kaya-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time namin sa sistema kami sa Office of the Vice President. And yes, organizing the team, the support team of the legal team of President Duterte, the support team of President Duterte. Ito po, sinabi ni BP Sara, isa sa binanata niya rito, yung, kung tama ako ng pagkakaalala, isa dito yung Rappler. No? Kasi yung bintang ng 30,000, alam mo, style komunista yan eh. Hindi ko sinasabing yung Rappler na style komunista, pero kayo na lang mag-isip dahil malayo sa katotohanan. I will stand na walang magrarally ng ganito kadami sa buong mundo pupunta sa Netherlands para gumastos, magpaliban sa kanilang trabaho at mag-effort, magsakripisyo, pumunta dyan, mag-rally sa buong mundo kung meron talagang napatay si Tatay Digong na 30,000. Malabo po yun. Maganda na rin, dinerecho na rin ni BP Sara itong mga media. Kasalanan eh. Kasalanan ito ng media. Alam mo, ang media dapat, para sa akin, tayo ang nagiging kasangkapan ng katotohanan. Tayong media ay hindi dapat nababayaran. Tayong media ay hindi dapat pumapanig kung kani-kanino sa maling paraan. Pagkita nyo na. Kasi
Alam mo mga Pilipino, alam nyo namang matatalino tong media na ito eh. So I will not believe na naloloko sila. Really, I don't believe that. Hindi sila naloloko. Matatalino yan. Mas matatalino yan kaysa sa akin. Pero ba't niloloko nila taong bayan? Alam nila eh. Bayad ba sila? Hindi ko alam. Gumaganti kay Tatay Digong? Maybe. Pero hindi dapat ganun. Kayo ang nagsimula niyang 30,000. Sana sinasabi ninyo, responsible broadcasting, responsible journalism. Sana chinek nyo muna kung totoo ba yung 30,000 na yan. Anong responsible journalism yung sinasabi ninyo? Binalita nyo na naghingi ng asylum si Tatay Digong sa China. Di binara kayo ng China. Anong klaseng media kayo? Hasan ng paninindigan nyo? Hindi kayo bobo. Wala lang kayong paninindigan. Yan ang totoo. Tas nagagalit kayo sa taong bayan. Pag nandiyan kayo sa Netherlands, binabastos kayo. Kung ayaw kayo kausapin ng pamilya Duterte, magagalit kayo. Kasalanan nyo rin eh. Ginawa nyo yan sa sarili ninyo. Diba?